Hindi mapigilan ni York ang malungkot nang malaman niya ang matinding paghihirap na dinanas ng mga mangkukulam, mas malupit kaysa sa inaasahan niya. Napagtanto niya na kung siya ang nakaranas ng ganoong pagtrato, hindi lang mahirap magtiwala sa ibang tao, maaaring makita niya rin silang lahat bilang kaaway, marahil ay gustong-gusto na silang lahat puksin. Napatingin siya kay Hero at tinuro ang binti nito, nagmumungkahi na maaaring may pagkakataon pa itong gumaling. Nang mapunta ang atensyon ng lahat kay York, nahihirapan siyang magpaliwanag. Alam niya na malapit nang dumating ang 300 pang mangkukulam sa bayan, at sa kanila, maaaring may makakapagpagaling kay Hero. Nagulat si number 76 nang makita si York, at nagtaka kung paano nakakuha ng maraming mangkukulam si Roland. Sinamantala ni York ang pagkakataon at pinuri ang kanyang matalik na kaibigan na si Roland. Inilarawan siya bilang isang hari na sinugo ng langit at ipinanganak upang mamuno, na nakakita sa mga kasinungalingan ng simbahan at naging tagapagligtas ng mga mangkukulam. Ibinahagi niya na sa teritoryo ni Roland, malayang mabubuhay ang lahat ng mangkukulam, at malapit ng maging santuwaryo para sa kanila ang buong Grey Castle. Sa paglipas ng panahon, mas maraming mangkukulam ang mag-aalay ng kanilang katapatan sa kanya. Tiniyak ni York sa lahat na sa lungsod ng Neverwinter, makakahanap ng mga trabaho ang bawat isa na angkop para sa kanila, na nagpakinang ng mga mata ni Amy sa tuwa. Masigasig niyang tinanong ang tungkol sa mga uri ng trabaho na makukuha. Kahit na hindi pa nakapunta si York sa lungsod ng Neverwinter, alam niya kay Roland na napakahalaga ng bawat mangkukulam. Sinabi ni York kay Amy na makakahanap sila ng mga trabahong nababagay sa kanilang mga kakayahan, kahit na ang kanilang mga kakayahan ay maaaring hindi agad maging kapaki-pakinabang, maaari pa rin silang makahanap ng trabaho tulad ng ibang tao. Gusto pang magtanong ni Amy, lumapit si Annie, tinapik ang balikat ni Amy, at nagkomento na maganda ang lahat ng ito, na sinasabi na minsan ang mga kasinungalingan ay mas maganda kaysa sa katotohanan. Ngunit ngumiti lang si York, alam niyang hindi pa rin lubos na kumbinsido si Annie sa kanyang mga salita. Umaasa siyang isang araw ay makikita mismo ni Annie ang tunay na lungsod ng Neverwinter. Ipinagpatuloy ng karwahe ang paglalakbay. Pagkaraan ng ilang araw, narating nila ang Windridge na matatagpuan sa timog na teritoryo ng Dawn. Mga isang araw na lang ang layo nila ngayon mula sa hangganan ng Grey Castle. Napapaisip si York sa hindi inaasahang maayos na paglalakbay na kanilang naranasan. Bigla siyang ininform ng crew member na may grupo ng mga kabalyero sa likod nila. Nag-aalala, sumilip si York sa bintana ngunit walang nakitang kakaiba. Sinabihan siya na ang mga kabalyero sa likod nila ay ilang kilometro ang layo at mabilis na gumagalaw, malamang na mahabol ang karwahe. Kahit na hindi sigurado sa kanilang motibo, para sa mga panukalang pangkaligtasan, dapat nilang iwasan ang mga kabalyero. Ang tanging opsyon upang makaiwas sa kanila ay ang iwanan ang mga kariton at karwahe at magpatuloy sa pamamagitan ng paa sa pamamagitan ng isang siksik na kagubatan kung saan hindi makakadaan ang mga kabayo, na nag-aalok ng mas magandang pagkakataon upang makatakas. Gayunpaman, ang desisyong ito ay mangangailangan ng isang tao upang magpatuloy sa landas at akitin ang mga kabalyero palayo. Sa madaling salita, ang isang tao sa grupo ay kailangang gumawa ng sakripisyo. Hindi sigurado si York kung ano ang gagawin nang marinig ni number 76 sa karwahe na nakaupo sa tabi niya ang nangyayari at nagboluntaryo. Habang humihinto ang karwahe at ginagawa ang mga paghahanda para sa isang tao na manguna sa mga kariton, unang tinitiyak ni York kung handa na ang mga mangkukulam na pumasok sa kagubatan. Nang naayos na ang lahat, humiling siya na makausap si number 76 ng pribado. Napag-alaman ni number 76 ang mga alalahanin ni York, tiniyak sa kanya na nagkaroon siya ng labanan at pisikal na pagsasanay noong ekspedisyon. Sinabi rin niya na maaari siyang makihalubilo sa mga taga-baryo sa isang kalapit na nayon at kinalaunan makikipagkita siya sa Grey Castle. Gayunpaman, alam ni York mula sa crew member na ang pinakamalapit na nayon ay 15 kilometro layo, na halos imposible para sa sinumang naiwan ang makarating doon bago ang mga kabalyero. Napag-alaman ni York na kung ang mga kabalyero nga ang humahabol sa kanila, ang kapalaran ni number 76 kung mahuli ay magiging malupit. Naisip niyang manatili sa likod, alam niyang maliban sa kanya, malamang na haharapin ng iba ang tiyak na kamatayan kung mahuli, ngunit naparalisa siya ng takot, at hindi niya ito masabi ng malakas.
Dahan-daang lumapit si number 76 kay York, mariin niyang ipinahayag ang kanyang desisyon na manatili. Idiniin niya na bagaman ang kanyang pagsasanay para sa ekspedisyon ay palaging tungkol sa pagprotekta sa kanyang mga kliyente, sa pagkakataong ito, ang pagpili ay hindi nagmula sa tungkulin, ngunit mula sa kanyang sariling kalooban. Nakangiti niyang ibinahagi kay York na akala niya ay gugugulin niya ang buong buhay niya sa underground. Ipinahayag niya ang pasasalamat kay York sa pagsadyap sa kanya at sa pagbubukas ng kanyang mga mata. Si York, na nakikipaglaban sa isang pag-agos ng emosyon at nakakaramdam ng matinding sakit sa pag-iisip na iwan si number 76 sa likod, ay pinaalalahanan ni number 76 na magmadali, dahil kailangan na nilang pumasok sa kagubatan ngayon. Walang pag-aalinlangan, sumakay si number 76 sa karwahe at dahan-daang umalis. Hindi alam ni York kung bakit sobrang sakit ng kanyang puso, si number 76 ay walang iba kundi isang bagay na binili niya, at sa kabila ng pag-iisip nito, isang bahagi niya ang nawala. Isang huling tingin sa karwahe, napagtanto ni York na bumigat ang kanyang puso sa isang kaguluhan ng damdamin. Pagkaraan ng ilang minuto, naisip ni number 76 tiyak na pumasok na si York at ang iba pa sa kagubatan. Sa halip na magpatuloy sa karwahe, bumaba siya sa kanyang kabayo at tahimik na naghintay sa mga kabalyero. Habang lumulubog ang araw, isang grupo ng mga kabalyero, na ganap na nakasuot ng sandata at nakasakay sa matataas na kabayo, ay lumitaw sa dulo ng kalsada. Binilang sila ni number 76, at mayroong 35 sa kabuuan. Nang malaman ng mga kabalyero ang tungkol sa mga karwahe at karabana, iniutos ng nangungunang kabalyero ang isang paghahanap. Hindi nagtagal at napalibutan nila ang karabana, at iniulat ng isa sa kanila kay Sir Regan na lahat ay walang laman. Si Regan, na pinaghihinalaang maaaring binigyan ng babala ang embahador ng Grey Castle tungkol sa kanilang kinaroroonan. Malamig na iniutos sa kanyang mga tauhan na suriin ang mga yapak sa kahabaan ng kalsada. Tungkol kay number 76, malinaw ang malupit na intensyon ni Regan. Iniutos niya na putulin ang kanyang mga kamay at paa at ipa-interrogate siya ng sandali. Kahit alam niyang hindi magbubunyag ng kahit ano ang babaeng nasa harap niya dahil pinili na niyang manatili. Sa huli, gusto lang niyang pahirapan siya. Gayunpaman, si number 76, na may ngiti, ay tumuro sa kagubatan sa likod ng mga kabalyero, na nagpapahiwatig na ang mga taong kanilang hinuhuli ay nakatakas na. Gayunpaman, sinabi niya ngunit hindi niya tinapos ang kanyang pangungusap. Nang marinig ito, isang kabalyero ang bumunot ng kanyang espada at lumapit sa kanya. Hinihingi ang pagtatapos ng kanyang sinasabi, sa isang biglaang paggalaw, ang kanyang mga mata ay naging pula ng dugo. At sa bilis ng kidlat, hinawakan niya ang ulo ng kabalyero at marahas na hinayla siya mula sa kanyang kabayo, itinapon siya sa lupa. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi ng may pagmamatigas na wala ng pagkakataon ng mga kabalyero na abalahin pa ang mga mangkukulam. Ang kabalyero, na nagulat sa kanyang kapangyarihan, ay sumubok na sugurin siya ngunit natagpuan ang kanyang sarili, na lubos na wala sa kalamangan. Habang sinusubukan niyang makatakas, hinayla niya ang ulo nito sa pagitan ng kanyang mga braso at sa isang malutong na pagsnap, pinilipot ang kanyang leeg. Nakita ito ng iba pang mga kabalyero at binunot ang kanilang mga sandata at sumugod sa kanya. Kinuha ni number 76 ang patay na kabalyero at itinapon ito sa kanyang mga kaaway, pagkatapos ay kinuha ang espada nito at hinagupit ang mga kabalyero. Ang kanyang mga galaw ay hindi kapani-pani walang mabilis, ang kanyang talam ay malinis na pumutol sa baluti. Tumusok sa puso ng isang kabalyero ng may katumpakan. Kinuyam ng kabalyero ang kanyang mga ngipin at hinawakan ang kanyang espada. Umaasa siyang magkaroon ng pagkakataon para sa iba pang mga kabalyero, ngunit sinipa niya ito palayo nang hindi binibigyan ng pagkakataon na gumanti. Iwinagayway niya ang dugo sa kanyang espada at sumugod sa iba pang mga kabalyero. Hinawakan ang isa sa balikat at ang isa pa sa ulo, hinayla sila mula sa kanilang mga kabayo at binasag ang kanilang mga leeg. Ang mga kabalyero, na hindi makapaniwala, ay tinawag siyang halimaw. Sumigaw si Sir Regan para sa kanila, na ay clear ang daan. Sumugod siya gamit ang kanyang kabayo, tumataas upang tapakan si number 76. Sa halip na umatras, hinawakan niya ang mga paa ng kabayo gamit ang kanyang mga kamay. Ang sumunod ay hindi kapani-paniwala, itinaas niya pareho. Si Sir Regan at ang kanyang kabayo mula sa lupa,
Pinilipit si Sir Regan mula sa kanyang saddle papunta sa lupa at ang kanyang katawan ay napilipit sa isang hindi natural na hugis. Nagpanik ang mga kabalyero at tumakas ng may takot, ngunit hindi hahayaan ni number 76 silang makatakas. Napuno ng mga hiyawan ng hangin habang tuluyang lumubog ang araw. Sinimulan ni number 76 na linisin ang tagpuan, hinayla ang mga bangkay ng mga kabalyero papasok sa kagubatan para sa simpleng pagtatago. Bagamat alam niyang madidiscover rin sila sa lalong madaling panahon, sa panahong iyon ay ligtas na ang lahat sa loob ng Grey Castle. Gumapang siya sa isang karwahe at maingat na kinuha ang isang singsing mula sa ilalim ng isang kumot. Matapos suriin ang singsing, itinago niya ito at pinatakbo ang karwahe patungo sa susunod na nayon, plano niyang makapasok sa Grey Castle. Mula roon, hindi maghihintay si number 76 sa hangganan ng masyadong mahaba, ngunit sigurado siyang magkikita ulit sila isang araw at magkaroon ng pagkakataong makita ang mga mangkukulam ng bayan sa hangganan. Habang nakatitig sa Crescent Moon, nagsalita siya ng isang boses na siya lamang ang nakakarinig, mahigit 4 na siglo na ang lumipas mula nang ang mahusay na federasyon na minsang namahala sa malawak na lupain ay kumupas na parang alikabok. Ang tanging patuloy sa mga nagbabagong panahon na ito ay ang mga bituin sa kalangitan sa gabi. Bumalik si number 76 sa underground, kung saan may nagtatanong tungkol sa kanyang karanasan sa pagbabalik sa isang babaeng katawan. Tumagal siya ng ilang sandali upang huminga ng malalim at iginagalaw ang kanyang mga pulso, na napansin na mas maliit siya kaysa dati. Ang puso, na dating nagsalita sa matandang lalaki mula sa ekspedisyon, ngayon ay inihayag ang liwanag, at pambabae na boses. Nagbiro siya tungkol sa pangangailangan ng kanyang pagkukunwari upang maiwasan ang pagtuklas at pabirong inaangkin na si number 76 na ang pinakamaganda sa kanilang lahat. Pagkatapos ay lumipat ang usapan sa paksa kung paano ang babaeng Judgment Army ay napakabihira. Hindi dapat masyadong mapili si number 76. Ipinahayag niya ang isang bahagyang pagkabigo sa pangangailangang sanayin ang kanyang sarili upang makontrol ang bagong, mas maliit na katawan na ito. Isang tentacle mula sa puso ang umabot at marahang hinawakan. Ang kanyang noo, tinitiyak sa kanya na walang madali, dahil may maraming oras pa sila. Isa pang babaeng boses mula sa loob ng puso ang nagtanong kung bakit kailangan nilang makipag-ugnayan sa mga mortal na nagmumungkahi na maaaring direktang lapitan ng mga mangkukulam. Pagkatapos ay ipinaalala sa kanya ng isa pang babaeng boses na hindi nila basta-basta maaaring dukutin ang daan-daang mangkukulam. Kung hindi, nanganganib silang ituring na mga halimaw ng mas batang henerasyon ng mga mangkukulam. Isang seryosong boses ang pagkatapos ay binibigyang diin na nagbago na ang mundo mula 400 taon na ang nakakaraan. Matutong makipag-ugnayan sa mga mortal. Itinuro ang kanyang atensyon kay number 76, ang seryosong boses. Nag-uusisa tungkol sa kanyang mga iniisip. Si number 76, tila walang malasakit, ay nagsabi na handa siyang gawin anumang bagay upang maibalik ang kaluwalhatian ng Tekira. Tinitiyak niya sa kanyang mga kapatid na babae na tiyak na makikita niya ang pinili, na kailangan upang buhayin ang instrumento ng banal na paghihiganti. Pagbalik sa lupa, paminsan-minsan ay binibisita ni number 76 ang mga nakaligtas sa Tekira, ngunit hindi niya kailanman nakalimutan ang kanyang misyon. Naniniwala siyang ang paghahanap sa pinili ay tiyak na magdadala sa kanila sa pagkatalo ng mga demonyo. Kinikilig sa naisip, binilisan niya ang lakad. Pagkalipas ng 3 araw, sa wakas ay narating New York at ng kanyang grupo ang hilagang hangganan ng Grey Castle, kung saan hinihintay sila ng mga tauhan ni Duke Calvin upang tanggapin sila. Ang paglalakbay sa kagubatan ay nagpabagal sa kanila, ngunit ligtas silang nakarating. Samantala, nang matanggap ni Roland ang lihim na sulat ni Hill, agad siyang naglabas ng 2 utos. Una, hinati niya ang unang hukbo na nakaistasyon sa hilagang teritoryo sa 4 na unit upang hanapin ang grupo ni York mula sa lahat ng direksyon. Pangalawa, inalertuhan niya si Duke Calvin at lahat ng mga maharlika sa hilagang teritoryo upang maghanda para sa isang digmaan. Nagulat ng malaki si York. Gayunpaman, ang pinakagusto niya ay ang tugon ng kanyang matalik na kaibigan. Sa isang lihim na sulat mula sa Duke, nakita ni York na binanggit ni Roland ang kanyang pangalan ng maraming beses, binibigyang diin na ang personal na kaligtasan ni York ang pinakamahalaga.
Habang ngumunguya ng tinapay, napagtanto ni York na tama si Hill sa lahat ng oras, ang saloobin ng hari ay higit pa sa mga salita lamang. Nagsimula niyang maunawaan kung paano natalo ni Roland si Timothy at nasira ang dating kabisera ng hari sa loob lamang ng isang araw, at kung paano nila nilabanan ang makapangyarihang hukbo ng simbahan. Ang lakas ni Roland sa militar, sandata, at maging sa digmaang impormasyon, ay walang kapantay. Alam ni York na kailangan niyang sumulat kay Roland, ipaalam sa kanya ang kanilang kaligtasan. Ang tanging alalahanin niya ay si number 76. Nang makaharap nila ang mga sundalo ng unang hukbo sa hangganan, iginiit ni York na hintayin siya, sa kabila ng payo ng lahat na sabihin sa kanya na hintayin siya sa kastilyo ng duke, nanatili siya ng kalahating araw, ngunit sa huli ay sapilitang dinala pabalik sa kastilyo ng duke para sa kaligtasan. Bigla, pumasok sa silid ang isang gwardya at sinabi kay York na si number 76 ay dumating na. Dali-dali siyang lumabas upang hanapin siya na nakahiga sa isang karwahe, sugatan at mahina. Ang kanyang katawan ay puno ng mga sugat, at ang kanyang braso ay malubhang nasaktan. Pumikit si number 76 at pinilit na ngumiti ng pagod. Marami siyang gustong sabihin kay York, ngunit ang tanging nasabi niya lang ay, mabuti na lang at nakabalik ka na. Tinanong ni York ang tungkol sa kanyang mga karanasan. Ipinaliwanag ni number 76 na hinabol siya ng mga kabalyero habang lumulubog ang araw. Upang maantala sila, pinakawalan niya ang mga kabayo patungo sa mga kabalyero at tumakas sa isa patungo sa kabila. Upang makatakas sa pagkabihag, tumalon siya patungo sa banging. Ang mga kabalyero, akala'y patay na siya, ay hindi na siya hinabol. Nang maglaon ay nailigtas siya ng isang taga-baryo. Marahan na hinawakan ni York ang kanyang buhok, sinabi sa kanya na magpahinga ng mabuti, at nangako na magtutungo sila sa lungsod ng Neverwinter kapag gumaling na siya. Samantala, sa Neverwinter, muling nagkita sina Roland at Margaret. Bilang pagpaparangal sa kanyang pagdating, nagpakita si Roland ng napakataas na antas ng paggalang. Nagpapasalamat siya sa kanilang pagkakaibigan. Naramdaman ni Margaret na pribilehiyo na ituring na kaibigan ni Roland. Bukod sa pagtupad sa isang naunang nilagdaang kontrata ng pabango, nag-alok si Margaret ng iba pang mga pagkakataong pangnegosyo. Tumanggaw siya sa mga mangangalakal sa likod niya, mga kilalang tao mula sa fjord, na napaka-interesado sa proyekto ng steamship ni Roland. Matapos silang yumuko at magpakilala, dinala sila ni Roland sa kastilyo kung saan sila nag-usap, kumain, at uminom, na nagpapakita ng malaking interes sa mga steam engine at steamship. Nag-alok ang mga mangangalakal ng makatwirang presyo at handa pang ang magbayad ng deposito kaagad. Mabilis na kinakalkula, napagtanto ni Roland na ang pagtupad sa mga pangangailangan ng mga mangangalakal at mga pagbabago ng barko, ay magtatagal ng halos 1 taon. Nagtaka siya kung okay lang sa mga mangangalakal ang oras. Labis na nasiyahan ng mga mangangalakal ngunit gumawa ng karagdagang kahilingan. Umaasa ang isa sa kanila na gagawing trabador ni Roland ang mga manggagawa ng fjord para sa mga pagbabago ng barko. Tinanong ni Roland ang tungkol sa mga detalye, at iminungkahi ng mga ngalakal na magbigay ng mga manggagawa para sa mga pagbabago. Ang mga binagong barko ay bibigyan ng prioridad na ibenta sa kanya sa loob ng 10 taon, pagkatapos nito ay maaaring piliin ng mga manggagawa na manatili sa lungsod ng Neverwinter, o umalis. Katulad ito ng mga deal na ginawa ni Roland kay Margaret 1 taon na ang nakalilipas. Pinag-isipan ni Roland ang panukala. Makakakuha ang Neverwinter ng malaking kontrata na nagkakahalaga ng 10,000 ginto taon-taon sa susunod na 10 taon, at ang mga mangangalakal ay makakatanggap ng detalyadong mga teknik sa pagbabago pagkalipas ng 1 dekada. Hindi nag-aalala si Roland tungkol sa pagkalat ng kaalaman at mga teknik na ito. Sa kanyang pananaw, ang mga paddle steamer ay lipos na kumpara sa mga steam turbine at triple expansion steam engine. Ano ang maaaring gawin ng mga mangangalakal upang mabawasan ang kanilang presyo sa loob ng 10 taon? Sinaalang-alang ito, tinapik ni Roland ang mesa, hindi tinatanggihan ang alok ngunit naghahangad na baguhin ang ilang mga detalye. Halimbawa, iminungkahi niyang bawasan ang termino mula 10 hanggang 5 taon. Kung handa ang mga mangangalakal na iwan ang mga manggagawa sa kanlurang teritoryo. Handa pa nga si Roland na mag-alok ng 20% na diskwento sa presyo.
Nagpakita ng paunang pagkagulat ang dalawang pangunahing mangangalakal sa panukala ni Roland at pagkatapos ay nag-atubili. Hindi makapagbigay ng agarang tugon. Ipinahayag nila ang pagnanais na talakayin ang bagay na ito sa iba pang mga miyembro ng kanilang Merchant Guild. Nauunawaan at mapagbigay si Roland, sumasang-ayon siya dito. Pagkatapos ay ibinaling ni Roland ang kanyang atensyon kay Gamer at sa mas bata na mangangalakal. Matagal na silang magkaibigan at ang unang batch din ng mga mangangalakal na nakipagkalakal kay Roland. Hindi pangkaraniwan ang kanilang katahimikan ngayon. Noong una, naisip ni Roland na hindi sila interesado sa mga steamship, ngunit matapos uminom ng ilang magandang pulang alak, inihayag ni Gamer na interesado rin sila sa mga steamship. Gayunpaman, hindi sila naghahanap ng mga kahoy na paddle steamer, ngunit ang mga kahangahangang ironclad tulad ng ginawa ni Roland para kay Thunder. Nang marinig ito, biglang nagbago ang ekspresyon ni Margaret, dahil mabilis niyang tiniyak kay Roland na wala siyang ibinahaging impormasyon kay Gamer. Tumanggo si Roland, na nagpapahiwatig na alam niyang hindi siya ang nagbunyag nito. Tinanong ni Roland kay Gamer kung saan niya nakuha ang impormasyong ito. Bagamat hindi itinuring ni Roland na isang lihim, ang barkong panggalugad para kay Thunder ay kakasimula pa lamang itayo, at ang shipyard ay sarado na may maingat na napiling mga manggagawa. Ipinaliwanag ni Gamer na alam ng lahat sa Fjord ang tungkol sa pagre-recruit ni Thunder para sa isang bagong, at hindi pa nagagawang malaking ekspedisyon ng koponan. Mayroon siyang ilang koneksyon sa ilang sikat na kapitan na sumali sa crew ni Thunder. Ang impormasyon tungkol sa barko ay mula mismo kay Thunder, na kailangang mabawasan ang mga alalahanin tungkol sa isang paglalakbay sa Shadow Island, ginagawa itong kinakailangan upang ipakita ang kakayahan ng barko. Tumanggo si Roland, at pagkatapos ay tinanong kung gaano karaming tao ang nakakaalam nito. Sinabi ni Gamer na iilan lamang ang nakakaalam, dahil nalaman niya ito mula sa isang kapitan na may utang na malaking pabor sa kanya at sumali sa koponan ni Thunder. Kinilala ito ni Roland ngunit ipinaalam kay Gamer na napakahirap na itayo ang isang ganoong sasakyan, at hindi posible na magtayo ng pangalawang barko. Naiintindihan ng batang mangangalakal ngunit umaasa na kapag nakumpleto na ang negosyo kay Thunder, sila ang magkakaroon ng priority para sa pangalawang barkong bakal. Handa siyang magbayad ng 10% na deposito ng maaga, isa pang 40% sa simula ng construction, at ang huling 50% pagkatapos ng pagkumpleto. Muling napahanga si Roland sa mapakikipagsapalaran na espiritu ng mga tao sa Fjord. Hindi man lang nagtanong ang mga ngalakal tungkol sa presyo at handa na siyang magbayad ng down payment. Ngumiti si Roland at nagpasalamat sa mga mangangalakal sa kanilang tiwala sa lungsod ng Neverwinter. Gayunpaman, ipinaliwanag niya na kailangan din niya ang mga barkong ito at hindi niya maaaring bigyan ng priority ang mga mangangalakal. Magiging 3 taon pa bago niya masimulan ang paggawa para sa kanila. Kasunod ng talakayan tungkol sa mga barkong bakal, bumaling si Roland kay Gamer at sa mas bata pang mangangalakal na may bagong panukala. Iminungkahi niya na isaalang-alang nila ang pagpapadala ng mga manggagawa upang lumahok sa proseso ng construction at nagpanukala ng isang bagong kontrata para sa 10 o 5 taon. Ipinaliwanag ni Roland na maaaring mapabilis nito ang proseso ng construction at bilang kapalit, makakakuha sila ng akses sa nauugnay na teknolohiya at kaalaman. Si Gamer, na nagulat sa alok na ito, ay una itong itinuring na isang biro o isang pagsubok, na nagsasabing hindi nila hinahangad ang teknolohiyang ngunit nais lamang nilang makipagnegosyo kay Roland. Kinikilala niya ang kapangyarihan at kakayahan ng barko at isang lihim ng lungsod ng Neverwinter. Ngunit nang tiyakin sa kanya ni Roland na seryoso siya sa pagbabahagi ng teknolohiya. Halatang nagulat si Gamer at ang mas bata pang mangangalakal. Si Roland, nang may kumpiyansa, ay kinumpirma ang kanyang pagpayag na ibahagi ang teknolohiya. Sa kondisyon na magbigay sila ng sapat na mga manggagawa, kabilang ang mga panday, karpintero, at mga apprentice. Binanggit niya ang pangangailangan ng 2,000 katao, na nagmumungkahi na kahit na ang mga literadong sibilyan ay sapat na kung wala ng sapat na mga manggagawa. Ang oras para sa pagtitipon ng mga manggagawang ito ay flexible, na may 5 taong window. Mapait na tumawa si Gamer, hindi maintindihan ang tunay na intensyon ni Roland. Dahil ang teknolohiyang ito ay kumakatawan sa ilan sa mga pinaka-advanced na gawa ni Roland.
Ipinaliwanag ni Roland na ang Steel Sea Vessel na kanyang itinatayo para kay Thunder ay hindi pa talaga pinakatuktok ng kasalukuyang kakayahan sa teknolohiya ng lungsod ng Neverwinter. Si Gamer, na nagtataka sa pagpayag ni Roland na ibahagi ang napaka-advanced na teknolohiya, nagpa siya na huwag ng lalong tuklasin at sumang-ayon sa deal. Nagpatuloy ang pagpupulong sa isang toast upang ipagdiwang ang kasunduan. Habang lumipat sila sa dessert, nagsimulang magtanong ang iba pang mga mangangalakal tungkol sa deal sa pabango. Itinuro ni Roland si Margaret na nagpapaliwanag na mayroon na silang nilagdaan na kontrata para sa kanya upang hawakan ang pamamahagi ng mga pabango mula sa mga fjord. Sinasabi sa lahat na kung nais nilang makipagnegosyo sa mga pabango, kailangan nilang makipag-usap kay Margaret. Ngunit, mayroon pang ibang bagong produkto si Roland na alok, na gin icing ang pagkamausisa ng lahat, kabilang na si Margaret. Pumalakpak si Roland, at isang gwardya mula sa labas ng bulwagan ay mabilis na pumasok. Na may dala-dalang 3 natatanging hugis na bote ng salamin. Agad na naakit ang mga mata ng mga ngalakal sa kakaibang kulay na malinaw na likido sa loob ng mga bote, na ipinapalagay na isang uri ng alak. Komento ng isang mangangalakal na kung alak ito ng prutas, maaaring hindi ito gaanong mabenta kaysa sa pabango. Samantalang mukhang interesado si Gamer, hinahangaan ang mga bote ng salamin. Napansin niya na kahit na hindi isinasaalang-alang ang mga nilalaman sa loob. Ang mga kakaibang disenyo ng mga bote ng salamin mismo ay nagkakahalaga ng ilang ginto bawat isa. Nalaman ng mga mangangalakal kung gaano kaakit-akit ang mga bote ng salamin na ito. Inisip nila na ito ang pinakabagong mga produkto mula sa Alchemy Association ng Royal Capital. Ngumiti si Roland at sinabing hindi ang mga bote ang susi, kundi ang inumin sa loob. Nagulat ang grupo at tumingin sa kanya. Si Roland naman, na may misteryosong ngiti, ay umubo ng 2 beses at inihayag na ang inumin ay isang chaos drink. Tulad ng pangalan nito, hindi mahuhulaan at kakaiba ito. Ang bawat bote ay isang natatanging likha, na nag-aalok ng kakaibang karanasan sa panlasa sa bawat paghigop. Binuksan ni Roland ang mga bote at nagsali ng isang baso para sa bawat isa. Tulad ng kanyang inaasahan, kapansin-pansin ang mga reaksyon ng mga mangangalakal ng tikman lamang nila ang isang maliit na sipsip. Kumalat sa kanilang mga mukha ang tuwa at paghanga.